Start, sir. Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 ng problema nga ni customer. Kahit na naka-start lang itong makina niya at hindi siya umaandar, malakas yung vibration ng manibela niya. Pero bago ko nga ginawa yun mga boss, pinapalitan muna sa akin ng customer itong kulat niya kung napanood yung part 1. At ito na mga boss, pina-start ko na kay customer itong makina niya. At after ng ilang minuto, kung mapapansin nyo, nagbabawas na ng coolant dito sa reservoir. Yun nga ay dahil sa nag-open na yung thermostat nito. Pumasok na yung coolant niya dito sa loob ng makina. Kaya nga ang nangyari, nagbawas ng coolant dito sa reservoir. Ayan yung tinuturo ng daliri ko. Kulang na yung coolant niya dito sa reservoir. Pag ganyan mga boss, i-check nyo muna sa ilalim. Baka mamaya may tagas dyan ng coolant. At dahil sa nakita nyo naman, wala naman siyang tagas, o pwede mo na ngayon tanggalin yung cup nitong reservoir ng coolant mo. Pwede mo na yan dagdagan. Siyempre, pag dinagdagan nyo ng coolant itong reservoir nyo, dapat i-level nyo pa rin siya. May nakasulat naman dyan sa reservoir, nakalagay low or full. Siyempre, dun mo ilalagay sa full. At dahil sa okay na yung pagkakadagdag ko ng coolant, pwede ko na ngayon ilagay itong cup ng reservoir. And mga boss, higpitan nyo ng maayos yan. Kapag okay na, ipaswitch ko na itong makina kay customer. Dahil nga sa pupuntahan ko na itong problema niya. Yung na-switch off na rin itong makina. Una kong tatanggalin dyan mga boss, itong negative wire dito sa negative terminal ng battery. Tapos gamit kayo ng box wrench na number 10 para maluwagan nyo nga yung clamp dito sa inlet hose ng throttle body. Bali sa magkabilang dulo nitong inlet hose, meron siyang clamp. Kaya dalawang clamp yung luluwagan mo. Para nga itong inlet hose mo, ma-pull out mo yan. Ayan mga boss, so makikita nyo, hinila ko na itong inlet hose ni customer sa throttle body. Ayan, may pinaka-adapter pa pala itong inlet hose niya. Hugutin ko muna yung socket wire dyan mga boss. Ayan o, yung hinugot ko. Tapos, pwede mo na ngayon hilahin itong karugtong nga nitong inlet hose. Hatakin nyo lang yan mga boss. Ayan o, makikita nyo, nahatak ko na siya. At dahil nga sa okay na ako dyan, gamit ka ngayon ng socket wrench mo na number 10. Pwede mo na ngayon luwagan yung dalawang nut dito sa ibabaw ng throttle body. At sa ilalim niya, mayroon naman siyang dalawang bolt na number 10 din. Natatanggalin kayo. Dito sa gagawin ko muna mga boss, i-check ko nga itong throttle body niya. Pwede kasing pag sobrang dumi na nitong throttle body, pwede rin panggalingan yun ng vibration. Siya nga pala mga boss, uulitin ko lang. Kulang-kulang 20,000 yung nagastos ni customer dito sa sasakyan niya dahil nga sa pinalinis niya daw itong EGR. Kung ganun kalaki ang siningil sa kanya, matik pati itong throttle body nilinis, pati intake manifold nilinis, siyempre karugtong yan yung EGR. Hindi naman siguro pwede na EGR lang yung ipagagawa. Kulang-kulang 20,000 na yung bayad. Masyadong mahal yun. Kaya expected ko rito, pati itong throttle body at intake manifold, nilinis na yan. Kaya lang mga boss, nung sinilip ko yung throttle body, Oh, dumi oh. Puro langis. Puro langis. Ang dumi. Hindi naman nilinis ah. Linis ba to? Hindi, parang hindi naman natanggal yung mga ano eh. Ano lang talaga, no? Kung ano yung pinagawa mo, ano nga. Mga sprayan lang eh. Pre. Mga sprayan lang. Sprayan lang to eh. Oo. Yari ka. Hindi hinugot. Kasi hindi natanggal yung mga dumi sa ano eh. kulang-kulang 20,000 yung binayaran ni customer, tapos ghost project pala ginawa sa kanya. Pugutin ko muna itong socket wire dito sa throttle body mga boss. Nakakahiya ginawa nyo. Mga kuan lang bumabanat din yung mga Tao. mga Dapat apprentice. siya yung hahanapin mo. Apprentice, Apprentice diba? lang. Sabi ko nga kay customer, bakit hindi niya ibinalik ito dun sa gumawa? Sabi niya sa akin, ang laki nga ng binayaran ko eh. Wala naman nangyari. Sa tingin ko dito mga boss, hindi to ginalaw. Ipinila lang dun yung sasakyan, in-stock lang siya. Napakadumi ng throttle niya mga boss. Parang hindi naman nilinis to, boss. Sa nakita ko dito sa paggawa nila, inisprayan lang yan. Ilapit ko itong camera, tignan nyo. Napakadumi oh. Tignan nyo yung loob, ang dumi-dumi. Matatawag nyo ba na nilinisan itong intake manifold niya? Hindi nilinisan yan. Pwede inisprayan lang ito. Tingnan nyo yung mga marker na pintura nito. Kung nilinisan mo yan, matatanggal yan. Ipakita ko sa inyo. Hindi tinanggal. Yan eh, ako hugasan ko yan. Pag hinugasan ko yan mamaya, tanggal na yan. Yan eh. Hindi ginawa. Oo. Hindi, baka ano. Yun yung marka, dilaw. Ayun, tingnan mo, dito pa rin oh. Oo. Ayun oh, tapat siya eh. Hindi Dapat, tinanggal. magkatapat pa rin sila eh. Pag hinugasan ko ito, Marker. wala na yan, tingnan mo, tanggal yan. Hindi ginalaw yung sasakyan mo. Baka ipinili lang itong sasakyan mo. Hindi binuksan. Hindi binuksan.
Nasa opisina naman ako eh. Doon lang kayo sa opisina. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo na marumi pa talaga itong intake manifold niya at patunay na hindi yan nilinis. Unang-una, tignan nyo yung marker nitong gasket, yung dilaw, pati dito sa intake manifold niya. Ayan, tapat na tapat pa rin sila. Masyado man perfect ang pagkakalinis niya at hindi man lang na dali itong pintura. Mabubura yan mga boss kapag nabasa mo siya ng gasolina or pang spray. Nako, burado agad yung pintura na yan. Ayan nga yung palatandaan kung nagalaw yung sasakyan o hindi. Alam nyo mga boss, ayan yung masakit yung nagtitiwala ka na akala mo ginagawa yung sasakyan mo, yung pala nakatingga lang, tapos ikaw naman ay naghihintay sa wala, na after nga magawa yung sasakyan mo, hindi ka naging satisfied dahil sabi mo nandun pa rin yung sira paano hindi niya ginalaw? Kung ibalik mo man, sasabihin sa'yo, ay sir, may iba naman pong sira na lumabas. Ganun. Kaya sana mga boss, itong ginagawa kong sasakyan ni customer, maging aral na sa inyo yung nangyari sa kanya. Tip ko lang sa inyo, hindi sa kasa ginawa itong sasakyan ni customer, kundi sa isang sikat na Kuya Mando ngayon na pagawaan. Pero marami na rin akong nagawa ng mga ginawa nila. Tandaan nyo mga boss, hindi ako nagsasalita dito para siraan ko yung mga gumagawa ng sasakyan, kundi para maingatan kayo. Punta na nga ako dito sa ginagawa ko mga boss. Linisan ko nga muna itong bukanan, itong intake manifold. At least dito sa paglinis na ginawa ko, tinanggal ko itong throttle body niya bago ko yan linisan. Kaysa naman doon sa ginawa nung gumawa na inispray lang yung throttle body, nung nakita niyang medyo tumining yung makina, ayos na. Diba? Pero real talk, ang pinagawa sa kanya sa paglinis ng AGR, throttle body, intake manifold, ayun ang binayaran niya kasi kulang 20,000 kung AGR lang ang nilinis nito, masyado namang mahal. Alam nyo mga boss, nagbe-base ako sa kwento ni customer ayon sa binayaran niya na dapat kasama sa gagawin itong throttle body pati intake manifold sa ganung halaga. Unang-una kasi mga boss, itong pinoproblema ni customer, hindi ito biro. Biro mo, pag in-start ni customer itong makina, kahit na hindi umaandar itong sasakyan, mabibrate itong manibela niya. Yung pintura, masyado mang perfect ang pagkakabalik niya kung ano. Walang tama ng Walang tama ng tornilyo. Di ba? Oo, walang tama. Walang marka yung tornilyo. Hindi binuksan yan. Hindi binuksan. Kita nyo, pati itong mga nanonood sa paggawa ko nitong sasakyan ni customer, hindi sila naniniwala, ginawa ito. Magkano kulang-kulang 20 binera mo? Hindi naman ginalaw. Hindi naman ginalaw. Kaya sa paglinis na ginagawa ko dito mga boss, kung makikita nyo, i-sprayan ko yan ng throttle body cleaner. Itong bukana nga ng intake manifold at ipinapakita ko yan kay customer. Na ang paggawa ko nga dito sa sasakyan niya, hindi pera-pera. Totohanan na ito mga boss. At marami naman na akong napatunayan sa video ko na kahit mag-isa ko lang gumagawa, hindi naman akong nag-uugaling mando. Ayan mga boss, ilapit ko yung camera para makita nyo. Diba? Malinis siya. Mahirap kasi kumita ng pera na galing sa pando. Tapos proud na proud pa kayong ipakain sa pamilya nyo. Tapos magtataka ka kung bakit yung anak mo mando na rin. Di wow! Tanggalin ko na nga itong gas filter niya mga boss. Isa pa ito sa mga suspect ko na pwedeng panggalingan ng vibration ng manibela ni customer. Dito kasi sa paglinis ko ng gas filter ni customer, meron ako natuklasan mga boss. Na habang nililinis ko nga itong gas filter ni customer, nakikita nyo naman, ini-sprayan ko itong loob ng gas filter ni customer. Pero may napansin niya ako dito sa gas filter niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, habang ini-sprayan ko yan, may butas pala dito sa ibabaw ng gas filter niya. May singaw. At saksi dyan si customer, pati yung mga usi. Ito nga mga boss, tinatanong ko yung mga usi kung napapansin nila yung singaw dito sa gas filter na meron siyang leak. Kaya i-zoom nyo ito mga boss para makita nyo yung singaw. Kaso walang auto supply. May biyak talaga siya sa dulo. Ayun Oo pre, nakita ko may biyak. Biyak yun, hindi naman siya bilog kung bilog sana. Bilog Natural. Ayun butas. May singaw na. Kaya pa nanginginig. Nanginginig pa vibrate. Ayun tsaka hindi pantay yung labas niya ng Dalawa. Ayun Dalawa. Parang kita mo yung butas ayan biyak pala siya, ayan biyak. Sa kabila wala 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 talaga siyang wala wala siya, ito meron biyak
Boss, kung nahirapan ka maghanap, boss ha. Oo, Maynila. sa PRC ako nagpunta. Saan? PRC pa, PRC? Manila. Layo. Actually mga boss, dahil nga sa linggo ngayon, walang masyadong bukas na auto supply, tapos hapon pa, kaya napilitan akong maghanap hanggang sa Manila nakarating ako. May nakita naman ako mga boss, kaya lang hindi ko napansin, magkaiba pa na sila ng itsura yung pagkakabitan ko ng vacuum hose niya. Kung mo nandito na ako at kailangan ko talagang palitan itong gas filter, kinabit ko na rin yan mga boss, matesting ko lang itong sasakyan niya. Yun kasi ang importante muna sa akin ngayon, yung magawa ko itong sasakyan ni customer, matesting ko kung saan talaga nanggaling yung problema. At after ko nga mailagay yung gas filter niya mga boss, nakita nyo itong inlet hose na nakarugtong dito sa throttle body ni customer. Nilinis ko rin yan dahil nga siya masyado siyang marumi. Tapos ito namang isunod ko na linisin itong gasket niya na meron nga yung palatandaan na pintura na kulay dilaw. Pero paglubog ko pa lang dito sa gasolina mga boss, burado na agad yun. Palatandaan kasi yung mga boss na nagalaw na itong sasakyan kapag nabura yun. Kita nyo naman, paglubog ko pa lang dito sa gasolina, burado agad yung pintura na kulay dilaw. Dito na nga ako sa throttle body, alam ko meron namang masasaktan dito sa ginagawa ko eh. Siyempre, yung kakampi ni Kuya Mando, yung kalahi niya, kaibigan ni Rugas, kakampi niyan. Kaya magsasalita na naman niya sa akin ng masama. Sasabihin niya kahit na nakita na ng dalawang mata niya na hindi ginawa itong sasakyan, sasabihin niya sa akin, naninira ka. Kung totoo yan, bakit di mo pangalanan? Alam niyo kung bakit gusto niyang pangalanan ko? Para magkaroon ako ng kaaway. Kung pangalanan ko, aamin ba yung tao? Sige nga, tandaan mo, kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. At pinsang buo yan ng mga basher ko. Sinasabi ko sa inyo itong nangyari kay customer para maging aware kayo. Yun lang. Tignan nyo yung paglinis na ginagawa ko mga boss. Wow! Ang linis. Ayun ang totoong linis. Kinalas. Muli mga boss, dahil sa mahaba itong video, pasensya na kayo sa mga nasaktan na. Sana magbago na kayo. Sana lang. Siya nga pala sa mga viewers, pa-comment naman kung hanggang saan nakakarating itong video ko para ma-shoutout ko kayo. At pasensya na, pakiabangan itong video sa part 3. Muli ang inyong lingkod, si Dirt Mechanic. Salamat!